This is the most awaited part dahil dito na natin maa-apply ang Varignon's theorem sa paghanap ng tamang distance ng resultant force mula sa isang point. Exciting ito kasi makikita na natin kung paano nagiging mas madali ang computation kapag ginamit natin ang prinsipyo ni Varignon. Okay, so a parallel system is composed of forces na ang kanilang lines of action ay hindi nagmi-meet, kundi parallel sa isa't isa. Alam naman natin kung ano ang ibig sabihin ng parallel, di ba? Yung mga lines na kahit i-extend mo ng i-extend, hindi sila magko-cross, hindi sila magmi-meet. Tingnan ninyo itong picture. Halimbawa ito ng parallel force system. Mapapansin nyo, lahat ng forces ay parallel pero may kanya-kanya silang magnitudes at points of application. Last session, natutunan natin kung paano kunin ang resultant ng dalawa o higit pang concurrent forces. Concurrent forces means that all forces, lahat ng forces ay nagtatagpo sa isang common point. Ngayon naman, ang focus natin ay kunin ang resultant ng isang parallel force system. Parallel force system ay may dalawang klase, unlike parallel forces at like parallel forces. Huwag kalimutan. Yung unlike parallel forces, ito yung mga forces na parallel nga pero magkaiba ang direksyon. Halimbawa, ang isa ay pataas at ang isa ay pababa. Tingnan nyo ang picture na ito. Makikita ninyo na kahit parehong parallel, opposite naman ang direksyon nila. So like parallel forces, ito naman yung mga forces na parallel at pareho ang direksyon. Ibig sabihin, sabay-sabay silang umaakto sa isang direksyon, gaya ng makikita rin natin dito sa picture. Papakita ko na sa inyo ngayon ang formula sa pagkuha ng resultant sa parallel force system. Halimbawa, meron tayong x and y axis at isang point O. Ito, na magsisilbing point of rotation. Mayroon tayong tatlong forces. Ito, si force 1 na nasa distance A at si force 2 na nasa distance C at si force 3 na nasa distance B. Tandaan, itong mga distance na ito na A, B at C ay ang mga perpendicular distances mula sa point O papunta sa line of action ng bawat force. Tama? Ngayon, ang tatlong forces na ito ay may overall impact na tinatawag nating resultant. Ang dalawang bagay na hahanapin natin ay gaano kalaki ang resultant force. Ibig sabihin, ang total effect ng lahat ng forces. Saan banda ito nakalagay mula sa point O. Take note, ang resultant force ay may direksyon na upward o downward, and ang upward is positive at ang downward is negative. Huwag malito sa moment dahil ito ay tungkol naman sa rotational effect ng forces o ng resultant tungkol sa isang point. Pwede itong clockwise or counterclockwise. So dito sa lesson natin, we assume that the clockwise direction is negative. Okay, sige. Balikan natin itong standard formula ng pagkuha ng resultant. Diba? Ito yon. Kapag meron tayong 2 or more concurrent forces, ito yung ginagamit natin, diba? Ngayon, tingnan natin ang diagram ulit. Mapapansin ninyo na only y forces, ito, diba? Only y forces lamang ang may perpendicular distance from point O at only forces na may perpendicular distance ang magkakaroon ng rotation. Tama? Pero itong mga x forces or x components na along x-axis will have no effect. Kasi nga yung line of action nila is in line with the point of rotation. Unless na lang kung nasa y-axis sila. Pero dito, based sa ating diagram, itong mga x forces will have no effect. They will be 0. Ngayon, ang matitira na lang ay
yung resultant is equal to the square root of the summation of fy squared. Ngayon, cancel out natin ang square root at ang squared. Ang matitira ay resultant is equal to the summation of fy. Depende pa rin yan sa ating diagrama. Ang importante yung may mga perpendicular distance lamang na forces ang pwede mong i-include. If we want to get the resultant of these three forces, we will just sum them up, katulad nito. And if we want to know how far ang resultant from point O, we will use Varignon's theorem. Sabi ng theorem, di ba, the moment of the resultant about a point is equal to the sum of the moments of its components, like this. Diba? Ang moment about a point is just equal to the sum of all moments. So, ang moment dito sa point O, para makuha natin, we will find the moments of these three forces at i-add natin. Ang moment is equal to force times D, or resultant, ito, ang kanilang effect, total effect, times the distance. Kung ating susundin ang Varignon's theorem, point O is equal to the moment of this force. So, para makuha natin ang moment ni F1, si F1 ay i-multiply natin sa kanyang perpendicular distance na A. Negative siya kasi kapag i-apply natin ang itong force na to, it will cause to rotate in this point, which is if a fixed point, dito sila magro-rotate. If we will apply this force 1, magro-rotate siya papuntang clockwise. Ganyan. And si force 2 naman, kapag i-rotate natin, if we will hold this point and this, papunta na siya sa counterclockwise. So, positive siya. Si force 3 is negative dahil papuntang clockwise. As we assumed na ang clockwise is negative and ang counterclockwise is positive. Ang M na ito, palitan natin ng RD. Ilagay natin yung R, yung resultant ng tatlong forces na ito. Ang resultant dito para makita natin yung distance T. So, wag kayong malito kapag mag-rotate ng forces. Kasi ang halimbawa lang niyan is, example, ito ay yung isang tube, steel tube. Tapos, meron ditong parang naka-clamp at ito ay handle. Diba? So, itong handle na ito ay nagro-rotate ito kapag ina-applyan ng force. So, halimbawa, you hold this, hinawakan mo dito, and you pushed it going there. So, pag push mo papunta doon, hindi ito sasabay. This tube will just stay because it's fixed from a point. For example, from a point A. So, if i-apply natin si force 1 dito, so, this handle will just rotate papuntang counterclockwise. Yan. So, halimbawa, ito si point O. Ito, nandito si point O. At ito si force 1. Ganyan lang yan. Just imagine it like that. So, hindi ka naman malilito niyan. Si resultant is upward or downward lang. Si moment is pang rotation. Okay? Do not expect na si resultant, pag hahanapin mo na siya, magro-rotate ka na. Hindi. Pag resultant, up or down. Pag moment, clockwise or counterclockwise. Okay? So, meron tayong iba't ibang klase ng beam na pwedeng ma-encounter dito sa mechanics. Isa na rito yung cantilever. Yung cantilever is fixed on one side here. It's fixed here and free on the other side.
while yung simply supported beam naman is supported on both ends. Dalawang support lang, both ends. Yung overhanging beam is merong support sa gitna at free yung both sides. Okay? So, yung continuous beam naman is it has more than 2 supports. Hanggang saan na yan papunta, basta continuous yan. Okay? Yung fixed end na beam, yung dalawang end niya is fixed. Walang free end. At yung cantilever and simply supported is just a combination of cantilever and the simply supported beam. So here, gusto ko lang na ipakita kung ano yung line of action. So line of action is just a line kung saan dumadaan ang isang force. And ito naman yung pivot point or kung saan pwede magkaroon ng rotation ang isang beam. So, basahin nyo na lang ng madali. Ito lang naman yung laman ng pictures na ito just for familiarization. So, meron tayo ditong different kinds of loads on beams. Kanina, ang ipinakita ko sa inyong example is tinatawag nating concentrated load or point load. Nakafocus lang sa isang point. Example, itong 30 Newton ay nakafocus lang sa isang point of application. Pero meron rin tayong uniformly load na tinatawag nating rectangular uniformly load. Ang ibig sabihin nito, pare-pareho ang intensity ng load sa buong haba. Example, kapag 2 kilonewton per meter, ibig sabihin merong 2 kilonewton per meter along a 4 meter beam. For example, just like that. Then, pero kung varying load, hindi pare-pareho kundi nagbabago ang load intensity habang umaabot sa ibang point. Example, nagsisimula sa 0 dito. Nagsisimula tayo sa 0 kilonewton per meter tapos tumataas tayo hanggang umabot tayo ng 6 kilonewton per meter. Ang varying load, makikita natin ito sa triangular or sa trapezoidal. Pero yung trapezoidal, kahit it's just a combination of the two loadings, rectangular and triangular. So kahit hindi mo na i-memorize ang formula nito, makukuha mo pa rin yung resultant nito gamit ang concept ng rectangular uniformly load at saka ng triangular varying load. So in real life, isang example lang ito kung saan makikita natin ang mga varying loads. Next, alamin naman natin ang resultant formula ng dalawang klase ng distributed load, rectangular uniformly load at triangular varying load. Huwag kayong makonfuse sa W dito ha. Again, this is not weight. W stands for the intensity of the distributed load at ito ay measured in Newton per meter, kilonewton per meter, or pound per foot. Okay, so unahin natin yung rectangular load. Ang formula ng resultant nito ay R is equal to W times L. Madali lang itong tandaan kasi parang kumukuha ka lang ng area ng rectangle. 'Di ba ang area ng rectangle ay length times width? Ganon din dito, ang W ay nagsisilbing width at ang length or ang L ay length ng beam. Saan nakalagay ang resultant? Hindi ka malilito kasi nasa centroid ng rectangle lang siya. Ibig sabihin, nasa gitna lang. Kaya, para makuha ang distance, you will just simply divide the length by 2. That's why D is equal to L over 2. Ngayon, para naman sa triangular varying load, ang formula nito ay originally derived by integration. Pero, well, skip the calculus part. Ang importante, naka-arrive na tayo sa final formula na ginagamit ng engineers in practice. Ngayon naman, punta tayo sa triangular varying load. Ang resultant formula nito ay 1/2 times the intensity of the load times length. Madali lang din tandaan kasi parang kumukuha ka lang ng area ng triangle. 'Di ba? Ang formula ng area ng triangle ay 1/2 times base times height.
Ganon din dito, ang base ay yung length ng beam at ang height ay yung intensity, W ng load. Ngayon, saan naman nakalagay ang resultant? Okay, so ang resultant ng triangle is also in its centroid. Yung centroid ng triangle is nasa malapad or sa malaking part ng triangle. Kung hahatiin natin sa tatlo ang length ng beam, the 2/3 side is yung maninipis na varying loads at yung 1/3 side is yung matataas na varying loads. So always na nandyan ang resultant natin. So palaging tandaan yung distance na nasa maliliit or sa mabababang varying loads is always 2L/3 and yung matataas naman ay L/3.